Isang magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Anumang oras dumating ang aking video sa inyo, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang mga lupang nasamsam nila Josue at hinati po sa 12 tribo. Dito sa parting east, meron po tayong kalahati ng Dan, kalahati ng Manases, Gad, Ruben. At sa bahagi ng west, nandito po ang Azer, tabi ng Mediterranean Sea. Ito ang Zebulon, itong lahi ni Issachar. Ito ang kay Naphtali, kalahati ng Manases. Ephraim, itong kalahati ng Dan. Benjamin, Judah, Simeon. Sa mapang ito, para hindi po tayo maligaw, ay tandaan po natin ito ang Salt Sea o ilog na maalat. At sa parting north ay ang Sea of Galilee o ilog ng Galilee. Ito po ang Jordan River o ilog ng Jordan na kung saan tumawid ang lahi ni Israel kasama si Josue. Atin pong ipagpatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 36 sa aking video. Josue Kapitulo 20. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel na sabihin mo, talaga ninyo sa inyo ang mga bayang ampunan na aking sinalita sa inyo sa pamamagitan ni Moises upang matakasan ng nakapatay sa sino man na hindi sinasadya at hindi kusa at magiging ampunan ninyo laban sa manghihiganti sa dugo. At siya'y tatakas sa isa sa mga bayang iyaon at tatayo sa pasukan ng pintuan ng bayan at magsasaysay sa mga pakinig ng mga matanda sa bayang iyaon at kanilang kukunin siya sa bayan na ipagsasama nila at bibigyan nila siya ng isang dako upang siya tumahan sa gitna nila. At kung siya ay habulin ng manghihiganti sa dugo, hindi nga nila ibibigay ang nakamatay sa kanyang kamay, sapagkat kanyang napatay ang kanyang kapwa na hindi sinasadya at hindi niya kinapawatan ng una. At siya ay tatahan sa bayang yaon hanggang sa siya ay tumayo sa harap ng kapisanan upang hatulan. Hanggang sa pagkamatay ng Pangulong Saserdote na nalalagay sa mga araw na yaon. Kung makagay uuwi ang nakamatay at paroroon sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling bahay hanggang sa pinagmula niyang bayan na tinakasan. At kanilang ibinukod ang Sedes sa Galilea sa lupaing maburol ng Naphtali at ang Sikem sa lupaing maburol ng Ephraim at ang Kiriath Arba na siyang Hebron sa lupaing maburol ng Huda. At sa dako roon ng Jordan sa Jericho na dakong silanganan ay kanyang tinalaga ang Beser sa ilang sa kapatagan mula sa lipi ni Ruben at ang Ramot sa Galaad na mula sa lipi ni Gad at ang Gaulon sa Basan na mula sa lipi ni Manases. Ito ang mga tinalagang bayan sa lahat ng mga anak ni Israel at sa taga-ibang lupa na tumatahan sa gitna nila na sinumang makamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon at huwag mapatay ng kamay ng manghihiganti sa dugo hanggang hindi naharap sa kapisanan. Josue Kapitulo 21.
Nang magkagayoy, lumapit ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga Levita kay Eleazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sila'y nagsalita sa kanila sa silo sa lupay ng Kanaan na sinasabi, ang Panginoon ay nag-utos sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan na matatahanan, pati ng mga nayon niyaon para sa aming hayop. At sa kanilang mana ay binigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita ayon sa utos ng Panginoon, at ang bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. At ang kapalarang ukol sa mga angkan ng mga kotita ay lumabas, at ang mga anak ni Aaron na saserdote na kabilang sa mga Levita ay nagtamo sa pamamagitan ng sapalaran sa lipi ni Huda at sa lipi ng mga Semyonita at sa lipi ni Benamin ng 13 bayan. At ang nalabi sa mga anak ni Kot ay nagtamo sa pamamagitan ng sapalaran sa mga angkan ng lipi ni Ephraim at sa lipi ni Dan at sa kalahating lipi ni Manases ng 10 bayan. At ang mga anak ni Gerson ay nagtamo sa pamamagitan ng sapalaran sa mga angkan ng lipi ni Zakar at sa lipi ni Asaher at sa lipi ni Naphtali at sa kalahating lipi ni Manases sa Basan ng 13 bayan. Ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ay nagtamo sa lipi ni Ruben at sa lipi ni Gad at sa lipi ni Zabulon ng 12 bayan, at ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita sa mga pamamagitan sa palaran ang mga bayang ito, pati ng mga nayon nito, gaya ng inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At sa lipi ng mga anak ni Huda at sa lipi ng mga anak ni Simeon ay kanilang ibinigay ang mga bayang ito na nabanggit sa pangalan. At pawang sa mga anak ni Aaron sa mga angkan ng mga kotita ng mga anak ni Levi sapagkat sa kanila ang unang kapalaran. At ibinigay nila sa kanila ang Cheriat Arba na siyang Arba na ama ni anak na siyaring Hebron sa lupaing maburol ng Huda pati ng mga nayon niyaon sa palibot. Ngunit ang mga parang ng bayan at ang mga nayon ay binigay nila kay Caleb na anak ni Hepone na pinakaari niya. At sa mga anak ni Aaron na saserdote ay binigay nila ang Hebron pati ng mga nayon ni Aon, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay at ang Libna pati ng mga nayon ni Aon. At ang Hatir pati ng mga nayon ni Aon at ang Estemoa pati ng mga nayon ni Aon. At ang Helon pati ng mga nayon ni Aon at ang Debir pati ng mga nayon ni Aon. At ang Ain pati ng mga nayon ni Aon at ang Huta pati ng mga nayon ni Aon. At ang Bet-Semes pati ng mga nayon ni Aon, siya na bayan sa 2 liping yaon. At sa lipi ni Benamin, ang Gabaon pati ng mga nayon ni Aon, ang Geba pati ng mga nayon ni Aon, ang Anatot pati ng mga nayon ni Aon at ang Almon pati ng mga nayon ni Aon, 4 na bayan. Lahat ng mga bayan ng mga anak ni Aaron na saserdote ay 13 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. At tinamo na mga angkan ng mga anak ni Kot na mga Levita sa mga katibagay ang nangalabi sa mga anak ni Kot ang mga bayan ng kanilang kapalaran sa lipi ni Ephraim. At ibinigay nila sa kanila ang Sikem, pati ng mga nayon ni Aon sa lupay maburol ng Ephraim, na bayang ampunan na ukol sa nakamatay, at ang Jeser, pati ng mga nayon ni Aon, at ang Kibsaim, pati ng mga nayon ni Aon, at ang Bet-Horon, pati ng mga nayon ni Aon, 4 na bayan. At sa lipi ni Dan, ang Elteco, pati ng mga nayon ni Aon, ang Gebeton, pati ng mga nayon ni Aon, ang Ailon, pati ng mga nayon ni Aon, ang Gadrimon, pati ng mga nayon ni Aon, 4 na bayan. At sa kalahating lipi ni Manases, ang Taanak, pati ng mga nayon ni Aon, at ang Gadrimon, pati ng mga nayon ni Aon, 2 bayan. Lahat na bayan sa mga angkan na nangalabi sa mga anak ni Kot ay 10, pati ng mga nayon ni Aon. At sa mga anak ni Gerson, sa mga angkan ng mga Levita, ay binigay sa kanila sa kalahating lipi ni Manases ang Gaulon sa
Basan, pati ng mga nayon niyaon. Ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay at ang Beestera, pati ng mga nayon niyaon, 2 bayan. At sa lipi ni Isakar, ang Sesyon, pati ng mga nayon niyaon, ang Daberet, pati ng mga nayon niyaon. Ang Harmut, pati ng mga nayon niyaon, ang Enganim, pati ng mga nayon niyaon, 4 bayan. At sa lipi ni Aser, ang Misail, pati ng mga nayon niyaon, ang Abdon, pati ng mga nayon niyaon. Ang Helkat, pati ng mga nayon niyaon, ang Rehob, pati ng mga nayon niyaon, 4 bayan. At sa lipi ni Neftali, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay, ang Sede sa Galilea, pati ng mga nayon niyaon, at ang Hamad Dor, pati ng mga nayon niyaon, at ang Kartan, pati ng mga nayon niyaon, 3 bayan. Lahat ng bayan ng mga Herzonita, ayon sa kanilang mga angkan, ay 13 bayan, pati ng mga nayon ng mga yaon. At sa mga angkan ng mga anak ni Merari na nalabi sa mga Levita sa lipi ni Zabulon, ang Jokneam, pati ng mga nayon ni Yaon, at ang Karta, pati ng mga nayon ni Yaon. Ang Dimna, pati ng mga nayon ni Yaon, ang Naalal, pati ng mga nayon ni Yaon, 4 bayan. At sa lipi ni Ruben, ang Besel, pati ng mga nayon ni Yaon, at ang Hasa, pati ng mga nayon ni Yaon. Ang Sedemot, pati ng mga nayon ni Yaon, at ang Metpaat, pati ng mga nayon ni Yaon, 4 bayan. At sa lipi ni Gad, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay, ang Ramot sa Galaad, pati ng mga nayon niyaon. Ang Mahanaim, pati ng mga nayon niyaon. Ang Esbon, pati ng mga nayon niyaon, at ang Hazer, pati ng mga nayon niyaon, 4 bayan lahat. Lahat ng mga ito ay mga bayan ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan. Sa mga katuwid bagay, ang nalabi sa mga angkan ng mga Levita. At ang kanilang kapalaran ay 12 bayan. Lahat ng bayan ng mga Levita sa gitna ng mga pag-aari ng mga anak ni Israel ay 48 bayan, pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang mga bayang ito ay kalakip bawat isas ang mga nayon nito sa palibot ng mga yaon. Gayon sa lahat ng mga bayang ito. Sa gayoy, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kaniyang sinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang at walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang kamay. Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Josue Kapitulo 22. Tinawagan ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases at sinabi sa kanila, Inyong iningatan ang lahat na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at inyong dininig ang aking tinig sa lahat na aking inuutos sa inyo. Hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malawang panahon hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang bilin na utos ng Panginoon ninyong Diyos. At ngayon binigyan ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid, gaya ng sinalita niya sa kanila. Kaya't ngayon pumihit kayo at yumaong kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dakuron ng Hordan. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na inuutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ibigyan ng Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan. At ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Gayon sila binasbasan ni Josue na pinagpaalam sila at sila'y umuwi sa kanilang mga tolda. Binigay nga ni Moises sa kalahating lipi ni Manases ang mana sa Basan, ngunit ang kalahating lipi ay binigyan ni Josue sa gitna ng kanilang mga kapatid sa dako rito ng Hordan na dakong kalunuran. Bukod dito nang papagpaalamin
sila ni Josue na pauwiin sa kanilang mga tolda ay binasbasan sila. At sinalita sa kanila na sinasabi, kayo'y bumalik na may maraming kayamanan sa inyong mga tolda, at may maraming hayop, may pilak at may ginto, at may tanso at may bakal, at may maraming kasuotan. Magbahagi kayo sa inyong mga kapatid na samsam sa inyong mga kaaway. At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagsibalig na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa Silo na nasa lupain ng Kanaan upang pumaroon sa lupain ng Galaad, sa lupain ng kanilang ari ng kanilang inari ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At nang sila'y dumating sa mga lupain ng Hordan na nasa lupain ng Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Hordan, isang malaking dambana na matatanaw. At narinig ng mga anak ni Israel na sinabi, narito ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad, at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Kanaan, sa may lupain ng Hordan, sa dako na nanahukol sa mga anak ni Israel. At nang marinig ng mga anak ni Israel, ay nagpipisan sa Silo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel upang sumampa laban sa kanila na makipagdigma. At sinugo ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad si Pinis na anak ni Eleazar na saserdote. At kasama niya ay 10 prinsipe na isang prinsipe sa sambahayan ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel. At bawat isa sa kanila ay pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang sa mga libo-libo sa Israel. At sila ay naparoon sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad at sinalita nila sa kanila na sinasabi, ganito ang sabi ng buong kapisanan ng Panginoon, anong pagsalangsang ito na inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel na humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa inyong pagtatayo para sa inyo ng isang dambana upang manghimagsik sa araw na ito laban sa Panginoon? Napakalit ba saganang atin ang kasamaan ng Peor na hindi natin nilinis hanggang sa araw na ito bagaman dumating ang salot sa kapisanan ng Panginoon upang kayo'y humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon at mangyayari na sapagkat kayo'y naghihimagsik ngayon laban sa Panginoon ay mag-iinit siya bukas sa buong kapisanan ng Israel. Gayunman, kung ang lupain na inyong ari ay maging marumi, lumipat nga kayo sa lupain na ari ng Panginoon, na kinatahanan ng tabernakulo ng Panginoon, at kumuha kayo ng ari sa gitna namin. Ngunit huwag kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni manghimagsik laban sa amin, sa pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon natin Diyos. Hindi ba si Akan na anak ni Sera ay nagkasala ng pagsalangsang sa tinalagang bagay at ang pag-iinit ay nahulog sa buong kapisanan ng Israel at ang taong iyon ay hindi namatay na mag-isa sa kanyang kasamaan? Nang magkagayoy sumagot ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagsalita sa mga pangulo ng mga libo-libo sa Israel. Ang makapangyarihan, ang Diyos ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos ang Panginoon ay siyang nakatatalastas at matatalastas ng Israel. Kung panghimagsik nga o kung pagsalangsang laban sa Panginoon, huwag mo kaming iligtas sa araw na ito. Na kami ay nagtayo para sa amin ng isang dambana upang humiwalay sa pagsunod sa Panginoon o kung paghandugan ng mga handog na susunugin o ng handog na harina o kung paghandugan ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, siya sa atin nga ng Panginoon. At kung hindi namin
ginawang maingat ito at inakala na sabihin, marahil sa panahong darating ay magsasalita ng inyong mga anak na sasabihin, anong ipakikialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel? Sapagkat ginawang hangganan ng Panginoon ang Hordan sa pagitan namin at ninyo, inyong mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad, kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Sa gayo'y patitigilin ng inyong mga anak ang aming mga anak sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya't aming sinabi, maghanda tayo na magtayo para sa ating ng isang dambana, hindi upang handog na susunugin ni sa hain man, kundi magiging saksi sa pagitan namin at ninyo at sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin, upang aming magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya na aming mga handog na susunugin at ng aming mga hain at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan, upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak sa panahon darating, kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Kaya't sinabi namin, mangyayari na pagkakanilang sasabihin gayon sa amin o sa aming lahi, sa panahon darating ay amin sasabihin, narito ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na susunugin ni sa hain, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Malayo nawa sa amin na kami ay manghimagsik laban sa Panginoon o humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon, sa pagtatayo ng isang dambana para sa handog na susunugin, para sa handog na harina o para sa hain, bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos na nasa harap ng kanyang tabernakulo. At nang marinig ni Pinis na saserdote at ng mga prinsipe ng kapisanan ng mga pangulo ng mga libo-libo ng Israel na kasama niya, ang mga salita na sinalita ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Manases ay nakalugod na mabuti sa kanila. At sinabi ni Pinis na anak ni Eleazar na saserdote sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manases, sa araw na ito ay talastas namin na ang Panginoon ay nasa gitna natin, sapagkat kayo hindi nagkasala ng pagsalangsang na ito laban sa Panginoon, inyong ang iniligtas ang mga anak ni Israel sa kamay ng Panginoon. At si Pinis na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga prinsipe ay nagsibalik na mula sa mga anak ni Ruben at mula sa mga anak ni Gad sa lupain ng Galaad na tumungo sa lupain ng Kanaan sa mga anak ni Israel at binigyan nilang sagot. At ang bagay ay nakalugod sa mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos at hindi na nagsalita pa ng pagsampa laban sa kanila na bumaka, na gibain anupain, na kinatatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad, sapagkat nila saksi sa pagitan natin na ang Panginoon ay Diyos. Josue Kapitulo 23. At nangyari pagkaraan ng maraming araw nang mabigyan ng Panginoon ang kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. Na tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang mga matanda at ang kanilang mga pangulo at ang kanilang mga hukom at ang kanilang mga pinuno at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos na mga taon. At inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo, sapagkat pinakipaglabang kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Narito aking binahagi sa inyo ang mga bansang ito na nangalabi, upang maging mana sa inyong mga lipi mula sa Hordan, pati ng lahat ng bansa na aking inihiwalay, hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw. At itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin at inyong aariin ang kanilang lupain na gaya ng sinalita ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo.
Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na huwag kayong limiko sa kanan o sa kaliwa. Na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni umukod sa mga yaon. Kundi lumakip kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harap ninyo ang mga malaking bansa at malakas, ngunit tungkol sa inyo ay walang tao na tumayo sa harap ninyo hanggang sa araw na ito. Isang lalaki sa inyo ay hahabol sa 1,000, sapagkat pinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos, gaya ng sinalita niya sa inyo. Magpaka-ingat nga kayo mabuti sa inyong sarili na inyong ibigin ng Panginoon ninyong Diyos. Kung inyong ang tatalikuran sa anumang paraan at lalakip sa nangalabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo, at kayo'y mag-aasawa sa kanila, at kayo'y lalakip sa kanila, at sila sa inyo, ay tatalastasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila ay magiging silo at lalang sa inyo at panghampas sa inyong tagiliran, at mga tinik sa inyong mga mata hanggang sa kayo'y malipol dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito sa araw na ito ay umayaon ako sa lakad ng buong lupa, at inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang. At mangyayari na kung paano ang lahat ng mga mabuting bagay ay nangyari sa inyo na sinalita sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay hanggang sa kayo malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos. Pagka inyong sinalansang ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang iniutos sa inyo, at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos, at yumukod sa mga yaon, ang galit nga ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo, at kayo malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Josue Kapitulo 24. At pinisan ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Sikem, at tinawag ang mga matanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno, at sila'y nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel: ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dakoro ng ilog na dili ibat sitare, na ama ni Abraham at ama ni Nacor, at sila ay naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dakoro ng ilog na pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan, at pinarami ko ang kanyang binhi, at ibinigay ko sa kaniya si Isaac. At ibinigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau, at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumabang pumasok sa Ehipto. At aking sinugo si Moises at si Aaron, at sinalot ko ang Ehipto ayon sa aking ginawa sa gitna niyaon, ay pagkatapos ay nilabas ko siya. At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto, at kayo naparaon sa dagat, at hinabol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na mapula. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto, at itinabon ang dagat sa kanila.
at tinakpan sila at nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo'y tumahan sa ilang na malaon. At ipinasok ko kayo sa lupay ng mga Amoreo na tumatahan sa dakoro ng Hordan. At sila'y nakipagbaka sa inyo at ibinigay ko sila sa inyong kamay at inyong inari ang kanilang lupain at nilipol ko sila sa harap ninyo. Nang magkagayoy tumindig si Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab at dumigma laban sa Israel at siya ay nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam kaya't binasbasan nga niya kayo. Gayon iniligtas ko kayo sa kanyang kamay. At kayo'y tumawid sa Hordan at dumating sa Jericho. At ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Ang Amoreo at ang Pereseo at ang Kananeo. At ang Heteo at ang Gergeseo. Ang Hebeo at ang Hebuseo. At ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo na siyang nagtaboy sa kanila sa harap ninyo. Sa makatitbagay sa dalawang hari ng mga Amoreo. Hindi sa pamagitan ng inyong tabak ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo tinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan, na mga olibohan na hindi ninyo tinanin, ay inyong kinakain. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat, at sa katotohanan ng inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako, roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo ng lupay nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon natin Diyos ay siya nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupay ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin at siyang gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinaroonan at sa gitna ng lahat ng mga bayan ng ating dinaanan. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan, ang mga Amoreo na tumahan sa lupain, kaya't kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagkat siya ay ating Diyos. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon, sapagkat siya ay isang banal na Diyos. Siya ay mapanibughuing Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang niyang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos ng kanyang nagawang kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sinabi ng Josue sa bayan, kayo mga saksi, laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya, at sinabi nila kami ay mga saksi. Ngayon nga alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon natin Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didingkin. Sa gayoy nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at nilagdan niya sila ng palatuntunan ng ayos sa Sikem. At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. At siya ay kumuha ng malaking bato at nilagay sa lilim ng ensina na nasa tabi ng santuaryo ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa buong bayan, narito ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin, sapagkat narinig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa atin. Ito nga ay magiging saksi laban sa inyo. Baka ninyo itakwil ang inyong Diyos.
Sa gayoy pinapagpaalam ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na si Josue na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon ay namatay na may 110 taon ang gulang. At inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Serah na nasa lupaing maburol ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue. At nakilala ang lahat ng nagawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At ang buto ni Jose na sinampa ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay nilibing nila sa Sikem sa putol ng lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Hemor na ama ni Sikem na 100 putol na salapi at mga naging mana ng mga anak ni Jose. At namatay si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing nila siya sa burol ng Pinis na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim. Ito po ang mapa ng Israel sa panahon ni Josue. Ito naman ang mapa ng Israel sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay kasama ang Idumea, Judea, Samaria, Galilee, Decapolis at Perea. Ito naman ang mapa ng Israel sa ngayon. Makikita ninyo dito, ang mga kapitbahay ng Israel ay ang mga Egypt sa south, Jordan sa east, Syria sa bandang north, at Lebanon, bandang north. At dito sa east, ang Mediterranean Sea. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa ng Biblia bilang 36 sa aking video. Maraming salamat po sa pakikinig.